don't expect Carla to understand my predicament. Pero just the same, naging honest ako sa kanya nang tanong niya ako kung ano ang purpose ng pinagagagawa namin. What if may nakita kang vision? May isang taong mapapahamak. Wouldn't you try to save her? It depends, kibit balikat ni Carla. We were on a taxi, on our way to the psychic's house. Anong it depends? Tanong ko. Kung totoo o hindi ang vision, sabi niya. Natigilan ako. Noon ko lang na-realize yun. Papaano nga ba kung hindi naman totoo yung vision? Well and good. Sana nga hindi na lang totoo. Pero hindi ko makalimutan si Karen. Ang unang biktimang nakita ko sa vision, the first time na mahawakan ko ang kamay ni Danny. What if totoo? Hamon kong tanong kay Carla. Depende pa rin. What? Kung may paraan para matulungan ko siya, bakit naman hindi ko gagawin? Pero kung wala, anong magagawa ko? Somehow she made sense. Ano ba talaga ang dahilan? At nagtatanong ka ng ganyan. Gusto kong gumawa ng paraan para matulungan siya. Sino? Whoever she is na nakita ko sa vision. What? Kita ko ang kalituhan sa expression ni Carla. It was as if I was joking. Yes, Carla. May nakikita akong vision. It's like a prediction or a prophecy of something. Hindi ko rin alam kung papaanong ipapaliwanag. That's why I asked you na samahan ako sa psychic. Baka matulungan niya ako. Ibig mong sabihin manghuhula ka na ngayon? I am not really sure. Mariin kong tugon sa di umano'y mocking remark niya. Ano ba yung nakita mo sa vision? May babaeng pinapatay. Tugon ko agad. Naku naman, Charmaine, walang ganyanan. Kinikilabutan ako sa sinasabi mo. Hindi ako nagbibiro, Carla. Magre-react ba ako ng ganito kung hindi ako seryoso? Nahalata na nga ni Carla ang seriousness sa boses ko. Paano nagkaroon ka ng vision? Ewan ko nga. Kailan pa ito? Only just recently. You mean now? Recent? Magmula nang ipasok sa ospital, ang pasyente kong comatose sa room 313. And the rest, as they say, is history. Pumasok kami sa bungalow na bahay ni Madame Suzanne. Single parent si Madame Suzanne on her late 40s. She just a normal woman na hindi mo iisiping may kakaibang kapangyarihan. Pinatuloy niya kami sa sala at nag-usap-usap. Ikinuwento ko kay Madame Suzanne ang dahilan ng pagsadya ko. And as I wrap up my story, natigilan din siya at napaisip. Tulad ng naging reaksyon ni Carla matapos marinig ang kwento. To tell you the truth, sabi ni Suzanne, ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong sitwasyon in my 20 years of practicing my psychic gifts. Anong ibig sabihin ng nangyayaring ito? Ang tanong ko. Posibleng nasalin sa'yo ng pasyente mo ang gift niya. Sa sobrang intense ng emotion, kahit nakakomato siya, naghanap ng ibang channel ang mind niya to manifest the powers. Pero bakit? It could be a lot of things. One of them is probably to save the person na nasa pangitain. Assuming na hindi pa nangyayari ang krimen. The first victim na nakita ko, si Karen, just died recently. Mas nauna ang vision bago ang aktwal na pagpatay. Hindi parating consistent. Posible kasing matagal nang nakikita ng pasyente mo ang tungkol kay Karen. Pero nagmanifest lang sa'yo nang hawakan mo ang palad niya. Napaisip ako. Parang it makes sense nga. So, posibleng hindi pa napapatay yung next victim na nakita ko sa vision. Probably. Can I prevent the future from happening? Naniniwala ako na ang purpose ng mga negative na pangitain ay para i-warn ang involved na tao para hindi ito mapahamak. Natigilan ako at napaisip. Papaano ko i-warn ang babaeng hindi ko kilala? Ang hindi ko lang maintindihan, biglang sambit ni Madame Suzanne, ay kung bakit parating tungkol sa pagpatay ang pangitain nakikita mo sa tuwing hahawakan ang kamay ni Danny. Anong ibig mong sabihin? Kabado kong tanong. I don't know. I was just raising a very interesting question. Hindi kaya may kinalaman si Danny or ang malalapit na tao sa buhay niya sa mga nagaganap na pagpatay? Singit ni Carla. I don't think so. Sabi ko kaagad. Paano mo na siguro? Tanong ni Suzanne. Nag-iisang anak si Danny. He's in a coma right now. Kaya imposibleng siya ang pumapatay. His father's dead. The mother's an old lady. I don't think she's capable of murdering women 40 years younger than her.
Baka may pinsan siya or something. Pilit ni Carla. O barkada. Yun ang hindi ko na-check. I waited for Madame Susain to give her opinion, but she remained silent for a while. Nang muli siyang magsalita. Would it be possible na makita ko din si Danny? And then what? Tanong ko. Hahawakan ko ang kamay niya. I will see kung masasalin din niya sa akin ang vision. Nag-isip ako. Hindi namin maaaring gawin niyon without the permission of the close relative, and that would be Danny's mother. Hindi rin ako sure kung igagrant ng hospital ang ganoong klase ng procedure na napakalayo sa medical condition ni Danny. In fact, baka maging katatawanan pa kapag nalaman ng iba. I am not really sure, ang sabi ko, but I will see what I can do. Tumango si Madame Susain. Do it, Charmaine. Baka sa pamagitan nun, matulungan natin ang susunod na biktima. Posible kasing may nakita ko sa vision na hindi mo nakikita nung hawak mo ang kamay ng pasyente mo. An important detail that might save the life of the next victim. Somehow I felt relieved na may naniniwala sa akin. That's all I needed at the time. It was enough for me. Kinabukasan, nang magbalik ako sa room ni Danny, nadatnan ko roon ang kanyang ina, tantila binabantayan siya. I'm sorry po. Akma kong isasara uli ang pinto para iwanan ng mag-ina. Pero tinawag ako ng matanda. Nurse, bumalik ako sa loob. Ano po yun? Kumusta na ang kalagayan ng anak ko? Lumapit ako sa kaawa-awang matanda. Hindi ako isang ina, pero aware ako sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Mabuti naman po ang kalagayan niya, pero wala po rin tayong assurance kung kailan siya magkakamalay. Tumango ang matanda. Kung ako ang papipiliin, mas gusto ko na siyang ganito. Nagulat ako doon. Ho, masdan mo ang anak ko. Mas payapa siya. Hindi pares na gising siya. Parati siyang balisa at parang may takot. Hindi ako nakakibo. Posible ang pinagmumula ng pagkabalisa at takot ni Danny ay ang mga visions. Hindi madaling intindihin ang mga pinagdaanan ni Danny. Walang ibang makaunawa sa kanya. Kahit maging ako nung una, naguguluhan. Nabuhay si Danny sa pag-iisa at kalungkutan. Hindi man niya sinasabi sa akin, pero alam ko, hindi siya masaya. Saan man naroroon ngayon si Danny? Alam kong hindi rin siya masaya. Ang naiusal ko. Paano mo nasabi? Pagtataka ng matanda. Dahil nakikita ko ang mga nakikita niya Mrs. Paredes at hanggang ngayon, sinusundan pa din siya ng mga pangit na pangitain. Anong ibig mong sabihin? Mahirap paniwalaan, pero sa tuwing hahawakan ko ang kanyang kamay, nakikita ko ang mga visions na nasa isipan niya. Diyos ko, nakikita ko ang susunod na papatayin. Nangilid ang luha sa mga mata ni Mrs. Paredes. Nahabag ako sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin. Niyakap ko na lamang siya. Matagal na akong naghihintay na may dumating na isang taong makakaunawa sa anak ko. Ang sabi ni Mrs. Paredes. At nagsimula siyang magkwento sa akin ng tungkol sa buhay ni Danny mula pagkabata nito hanggang sa tumanda. Hindi nabanggit sa akin ni Mrs. Paredes kung saan nakuha ni Danny ang kapangyarihang makakita ng mga pangitain o visions, pero may nabanggit siyang isang impormasyon na bahagyang tumimo sa aking isipan. Si Danny pala ay hindi tunay na anak ni Mrs. Paredes. Si Danny ay ampun lang.